Okay, so still design naman tayo. Specifically, itong about plastic analysis and design. Okay, so the yield strength of an L shape, yan. One equal leg yan. 120 by 120. Sige nga. Kumuha na ako ng figure. This one is from AASC manual. 120 mm. Lagay ko na lang. 120 mm by another 120. Ayan. Angle bar 345 megapascals. That's the FY yield strength. So we're asked to solve for the location of the plastic neutral axis from the bottom of the angle bar. So ano yun? Paano yun kapag sinabing ano yun? Location ng plastic neutral axis. So that is simply area above equals area below. So ganun lang naman. Pero ang tanong, saan kaya yan nakalocate? Dito ba? Or dito? May sinabi bang thickness? So ayan, may thickness pa lang 10 millimeters. Hindi ko pala nilagay. 10 millimeter thick. And 10 millimeter thick. Eh, di whoops na yan. 10 millimeter thick. Okay, so ang tanong is dito ba yan or dito? Check na lang natin, no? Hindi tayo sure. Eh di, alamin natin, isolve natin. Sabihin na, location ng plastic neutral axis. Ano lang yan? Area above equals area below. Kapag ganyang tanungan. So, plastic. So, if we let this as y na lang, yung location niyan mismo. If we let this as y, kasi yan naman talaga maisip mo, di ba? Diyan naman mangyayari. Yun ano namang maisip. Y. Okay, so area above, area below. So, assume mo muna na y is greater than 10. Lagpas sa thickness. If y is greater than 10, ayan yung assumption natin ha. Okay, area above. Ito, area na ito. So, that is what? 10 times 10 times what? 120 yung buo minus y, no? 120 minus y. O, equate mo sa baba. Area nun ay what? Pwede ko naman siyang gamitin na y lang to. 10 times y. Pwede yun. Yun na lang gawin ko. 10 times y plus 10 times y, di ba? So, nagamit ko na yan. Ito na lang. 120 minus 10. So, 110 na lang. No? 120 minus 10. 110 times 10. Okay, so let's solve for y kapag ganyan. Ano mapapalabas natin? Area above equals area below. Yun lang naman nag-work yung plastic. Di laging coincident yung elastic and plastic neutral axis natin. Okay, elastic neutral axis, di ba naka-base yun sa centroid. Naka-base siya geometry. Okay, so ito ay naka-base to sa force talaga to eh. Pero since equal lang naman yan, force over area, may relationship yan, di ba? Force, area, and stress. So, naka-base tayo sa area. So, ang y is, tignan natin ha, if tama yung assumption natin na y is greater than 10. So, 10 times 120 minus y, then equal to 10y times, plus 110 times 10. Ano naging value? Sige, lagay natin na 10. 5? Oh, 5 ang lumabas. Hala, nandun sa choices. Pero bakit hindi yan mali? Trap ba yun? Ang assumption mo nga kasi ay greater than 10. Eh, ang lumabas lang sa'yo ay 5. Eh, di niya na-satisfy yun. Y is equal to 5. And that is obviously
Less than 10. So, di niya na-satisfy yun. Di niya na-satisfy ito. So, mali yung assumption na yan. Mali. Yan. So, ang tama, y is less than 10. Ayan. So, ibig sabihin, dito siya located. Tanggalin ko ulit ito. Dito pala siya located, di ba? Ayan yung 10. Ba, ayan yung 10. So, dito lang siya located. Ah, ganun pala. Mga ganyan siguro para di masyado extension. Okay ko na lang to. Okay. Ganun. So, paano na yan? Pag mag-area ka niyan, area above, area below pa rin, duplicate ko na lang to. Ayoko na isulat. So, area above ay 10 times. Mahati na pala siya, no? So, paano ba magandang ano nito? 10 times 120 minus y. Pwede. 10 yung width times 120 minus y. Plus, meron ka pang part eh. Di ba? Ito pa lang yun. 10 times 120 minus 120 minus y. So, ayan yun. Meron ka pa isang side ito. Black ba? Di ba kita? Kita naman siguro. So, that is 120 minus 10. So, lagay ko nga to dito. 110 lang to. 120 minus 10. 110 millimeter yung side na yan. Ito, di mo i-consider yung pagkapili. Wala namang information na sinabi regarding dun eh. So, 120 times what? 10 minus y. No? Ay, 110 times 10, bawasan mo ng y. So, ito yung makukuha mo. Tama. So, 110 times 10 minus y. 110 times 10 minus y. Equal na yan sa area below. Ang area below ay 120 times y. Lahat ng terms may y 120 times y. Sige, masasolve na natin si y. That is just, pwede ko ba modify na lang to? 10 times 120 minus x. Madadagdagan ng 110 times 10 minus y minus x. Then equal to 120y. Oh, haba. 120x. Tama ba to? Jumbo hotdog. Tama ba ito? 9.58. Ayun, palabas na natin. And that is obviously greater than 10. Less than 10. 9.58. Ano pa pag mahaba? 9.583 millimeters. And that is less than 10. So, goods tayo dyan. Ganon. O, sunod, what is the plastic section modulus? Pag plastic section modulus naman, lagay ko nga yan dito. So, ay area above. Para may notes lang tayo. Area below. O, yun lang naman. O, ito, plastic section modulus Zx. So, that is what? Sum yan ng mga Q or ng static moment of area. So, ang section modulus, plastic section modulus, Zx ba yun? Zx is Q above plus Q below. Q above plus Q below. Madali na lang yan sa calcu. Mumodify mo na lang yung kanina. Q above equals Q below, no? Zx. Q above plus Q below. Pag-add mo lang. Q ay static moment of area. So, area nung taas, imo-moment mo lang. So, ito lang din yun. May dadagdag ka lang. Okay, so ito ay 10 times 120 minus y, no? So, kung ito yung neutral axis, so ibig sabihin, multiply mo pa siya sa kalahati niya. Ganun, modify mo lang pala yan. Ibig sabihin, ito na yung area, ito yung length niya, ito yung width niya, i-multiply mo lang sa kalahati niya. That is just 120 minus y over 2. Di ba? O, yung isa naman, ito, wala nang minus to, yung kanina. O, yung isa naman, 110 times 10 minus y. Ito, 110 times 10 minus y. 10 buo, bawasan mo ng y. So, yun yung height niyan. O, 10 minus y. Add mo lang ulit yun.
Kaya na to erekta eh, sinulat ko lang eh. So 110 times 10 minus y times another 10 minus y kalahati para sa moment arm. Then plus na to. Yung 120y magiging plus na yun. Kasi sa add mo nga lahat, di ba? 120y, ito yung 120 times y. Ang moment arm niyan is simply y over 2. So kahit nasa baba yan, neutral axis tayo eh. Times y over 2. Ganun lang. May papalabas ka na value ng Zx. Modify mo lang yung kanina. 10 times 120 minus y. Ibig sabihin, times mo sa sarili, divide mo by 2. O plus 110 times 10 minus y ulit. Multiply mo sa sarili, divide mo by 2. Ito gagawin mo lang, pa-plus mo na yan. 120 times y, multiply mo ulit sa sarili, divide mo by 2. Then, nakastore naman yan sa x eh. Ayan, 66,479.17. Di ba? Ganyan lang. Ano tayo, anong sign yan? Nakaano ka dito eh, millimeter kalahat eh. O area, moment mo, di millimeter cube. 66, same sila ng unit sa section, elastic section modulus. Doon lang naman sila nagkatalo. SX to ZX. 66,400 what? 479.17 mm cube. Di volume ayan, 479 points. And lastly, what is the plastic moment? Basic. Plastic moment M sub B. Plastic moment is simply Fyzx. Ayun, Fy. Meron ka naman na Fy. Yan, 345. Multiply mo na lang yan. 345. Naka-Newton millimeter to. Ano to? Kilonewton. Ito, Newton millimeter. Walang binigay ni unit, no? Engineering notation na lang yan para maging kilonewton meter. 22.94. Kilonewton. Newton meter. And that's it for this problem. Yun lang. Hope you learned something. Thank you.